Grabe, isang nakakagimbal na pagbubunyag ang ginawa ni dating Senate President Tito Soto na nagpakaba sa buong administrasyon. Muling nayanig ang mundo ng politika matapos pumutok ang balita na may hawak umanong matinding resibo at ebidensya si Soto laban sa mga nakatataas, partikular na kina Pangulong Bongbong Marcos at sa mga isyong bumabalot kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon sa mga nakalap nating impormasyon, ang mga dokumentong hawak ni Soto ay magpapatunay umano sa mga sabwatan at malalaking kapalpakan na pilit itinatago sa publiko. Dahil sa patong-patong at sunod-sunod na isyong ito, kabadong-kabado na raw ang palasyo at literal na naiwang nga sa mga isinawalat ng dating senador. Hindi na naiwasan ng mga mamamayan na magtanong, babagsak na nga ba ang kasalukuyang gobyerno? Sa dami ng isyu, mula sa naghihingalong ekonomiya hanggang sa mga kontrobersya sa mga opisyal, tila patuloy ang paghina ng tiwala ng publiko. Ang mga revelasyong ito ni Soto ay tila nagbuhos ng gasolina sa nagliliyab na galit ng mga Pilipino na naghahanap ng transparency at hustisya. Ano ang susunod na hakbang ng palasyo para pagtakpan ang mga bahong ito? Naniniwala ba kayong may katotohanan ng mga dokumentong ito? Panoorin ng buo at iwanan ang inyong maiinit na komento. Problema. Noong hinihintay ka na sambahin ng Pilipino na talakayin mo yung issue ng mga maanumalyang flood control na yan, kung ano-anong pinag-aatupag mo. Ngayon nasa problema tayo ng napakalaking krisis sa mga presyo ng produktong petrolyo, ngayon mo binibida si Saldico. Palakpakan! Di ba? Ang estratehiya ho na yan, ang tawag ho dyan, pusit strategy. Di ba? Ginugulong usapan. Ang issue ho natin ngayon, issue ng mahal na presyo ng mga produktong petrolyo. Naglilipa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Suspindihin ang VAT, isubsidiyan ng pamahalaan ang sobrang taas na presyo ng mga produktong petrolyo. Huwag mo kaming paandaran sa mga kabalbalan mo, Marcos Jr. Akala mo hindi namin nakikita yung diversion na yan. Di naman kami mga siraulot adik na kung ano na lamang lumabas sa bunganga mo, yun ang papaniwalaan namin. Di ba ho mga kababayan? Kalagayan ni Saldico, nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang. Pambihira. Mamaya ho maririnig nyo ang sagot ni Garbin dyan sa mga ka-fake news na yan ni Marcos Jr. Para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. High-level coordination team. Brad, ang high lang sa administrasyon mo, ikaw at ng mga pinsan mo at asawa mo, kayo lang ang high. Kayo lang ang mataas. Pambihira, high level. Pustahan ho tayo mga kababayan. Pagka nauwi dito si Saldico, wala naman hustisya mangyayari dyan. Dahil ang mga mastermind, yung di umanong merong 100 billion sa budget na hindi pwedeng galawin. Sino yon? Kung alam nyo ang sagot, i-comment nyo dyan sa baba. Di ba ngayon yung mga mastermind, sila yung ipinipresenta nila sarili nila parang kung sino ba na walang kasalanan sa kabuktutang nangyari sa budget ng sambayanan dyan sa mga maanumalyang flood control. Yan ang ating problema dyan mga kababayan. Diba? Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa diversion ho yan. Wag ho kayo magpalito. Merong tricycle driver na kumukuha ng ayuda, umlakda, nagurgur. Maya-maya, magre-report ito para matakpan ang kanilang kapalpakan sa administrasyon, panakip Saldico. Issue ng mga, hindi na ho nila malaman pero kung wala hong issue niyan ngayong mga panahon na to, wala hong Saldico na i-report yung bangag na yan. Gitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law.
he will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Urur, ito ho mga kababayan. Paano ba tinanggap ng ating mga kababayan ang ano niya na yan? Ganyan ho karaming laugh reacts. Partida, page mo na yan. Lang yaka sintu-sintu ka. Page mo na yan, ganyan patanggapin na sambayan ng Pilipino, yaang mga statement mo. Walang naniniwala sa mga kabuktutan mo, kabalbalan mo. Anak ng Petrang Garapata, akala mo hindi namin nakikita yung diversion na yan porket nagiinit ng ating mga kababayan, nahihirapan na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, hindi masubsidiya ng pamahalaan kahit kakaunti lamang, hindi masuspende ang VAT sa krudo at sa gasolina. Ngayon bigla-bigla meron tayong saldi kung pinag-uusapan. Urul, dito ho tayo kay Manong Ted. Kala mo ha. Ito, segue muna tayo dito sa parang think about it nitong si Manong Ted. Konektado ho doon sa diniscuss natin kanina na yung ginagawa ni Marcos Jr. na yan, napakalaking diversion doon sa nagurgur na tricycle driver sa paghihintay ng ayuda na galing din naman sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Pagka kasi nakahawak ng pera itong mga Marcos na to, anak ng Petrang Garapata, akala mo talagang kanilang-kanila. Hindi po ba, namatay yung pong rider. Sabi nga daw po, baka meron na medical condition. Kahit na po siguro sino pa, at wala ka medical condition, baka himatayin ka sa sobrang init. Pero ang atin lang po dito, namatay po yung rider. At wala pong may gusto sa pangyayaring ito. Kaya nga itong grupo ho ng ka-rider humihingi po ng reforma. Ang atin lang, namatay po yung rider. Tama po na tulungan sila ng gobyerno, particular po DSWD. Yung ibalita ninyo, natutulong kayo doon sa yung sa mga bayarin sa ospital kung saan siya isinugod, yung pagpapalibing o even yung scholarship po ng kanyang anak, ay mainam po naman yon. Pero mga kapatid, meron pa kayong courtesy of DSWD na picture ni Rex Gatchalian. Ano ho bang ibig niyo sabihin po dito? Ano yun? I mean, sorry po, parang nag-iiwan ito ng hindi magandang panlasa eh. Hindi po ba? Mawalang galang lang po. Namatay yung rider, wala may gusto nito. Tinangka ng kapwa rider sa gipin, hango din po sa video, isinugod sa ospital. Nakakalungkot na balita, trahedya. Ba't ba namatay ito? Doon sa pila nga. O sige. Pero yung bang maglalabas ka pa, courtesy of DSWD, ng mga picture ng secretary, bilang patunay na tinutulungan yung pamilya, ano yun? With all due respect, siguro sa advisor niya o sino man po, pag-usapan nyo. May mga pagkakataon na hindi na kinakailangan yung mga ganon kasi nga nagbibigay ng kulay eh. With all due respect, parang yung babae na lumalabas doon sa kanal. Hindi ba? Ganon na naman po ang atake ninyo dito eh. Please, hindi ba? Magpabida kayo sa gantong mga ayuda, ayus-ayusin ninyo ang estilo at pamamaraan. Wala rin kasi silang kandidato ng pagka-senator sa 2028. Wala namang line up dyan. Kung ako, pumupustura, hindi ho natin ano yan. Hindi ho tayo aalyansa sa mga kawatan na yan. Hindi ho tayo sasali sa lineup nila. Kaya yung mga nasa pwesto na, kagaya nitong si Rex Gatchalian, hanggat maaari, i-squeeze natin lahat ng pwedeng i-squeeze sa mga pwesto natin para makapagpakilala at para makita na sambayan ng Pilipino na potential candidate ng pagkasenador sa 2028. Anak ng Petrang Garapata. Loko-loko. Maraan with all due respect. Dito tayo sa totoo. True. Matapos po ang birahe? Birahe? May susunod pa bang birahe? Tama no? Kailangan may magsabi talaga eh. Sorry po. Oo, Meron na hindi na sa ba? lahat ng pagkakataon Let's speak kinakailangan truth to magpabida. power. True. Opo. Yeah. Sabihin natin ang derechahan ito na matauhan po naman sila, no? Alright? Piliin po natin ang mga pagkakataon kung kailan po tayo e-epal, please. Yan. Okay? Rex! Sige. Dinig mo yan? Samantala, No chill O sige, ito na. Handang-handa na. Tama hello, naman. restraint. Oo, correct. Opo, atin lang pong kausapin si Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Garbin. Sir, maganda umaga po ulit. Magandang umaga, Manong Ted, at kay DJ Chacha. Sa lahat ng tagapanood at tagapakinig po, magandang umaga po. Sir, nung pong kayo nakausap namin, kaninyo agad niyong pinalipad sa Prague ang inyong Chief of Staff, from Milan in Italy, para lang ho talaga alamin ang balita sa sinasabi ng Presidente
na nahuli ng otoridad doon daw po sa Prague si Ginoong Saldico at hawak ngayon because of immigration issues. Ano po ang report ng inyong Chief of Staff, sir? Well, tama po kayo, Manong Ted. Ang aking Chief of Staff, si Attorney Jess Lapus, nagbabakasyon siyang Milan. At agad-agad nung balita na pumutok yung balita na nahuli nga, ay inutusan natin na lumipad na sa Prague to see to it the condition of Saldico and to give some assistance kung mapipwede. Bagamat ay pumunta siya kaagad-agad kasi 1 hour lang naman yung kanyang flight. Pagdating niya sa Prague, wala siyang nakuhang any information whatsoever to the authorities, police authorities. Gaya din ang sinasabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic. Kung sila nga po ay walang information, how much more kaya yung ating pang inutusan Nako. na empleyado Nako. na nagbabakasyon sa Czech Republic po. Ano ibig sabihin nun? Congressman Representative Garbin, yung party list nyo, pagka naririnig ko yun, nagpapantig ang tenga ko, yung ako Bicol na yan. Ginamit yung ako Bicol na yan para panggiwa din kay VP Sara nung nagdaang Ako Bicol. Ting, gumagano yung tenga ko dyan Gigigil tayo pagka ako Bicol. Ting, gumagano yung tenga natin Ano ibig sabihin nun yan, mga kababayan? Fake news na naman itong si Marcos Jr. Ministry of Justice? Walang alam na merong nahuling Saldico? Palakpakan! O sa Milan. So, until now, wala ho talaga tayong information whatsoever. Nakipag-ugnayan ho ba ang inyo pong tauhan sa embahada natin doon sa parting yon ng Europa? Sa katotohanan po sa report, because we presume na kapag ganyan ho, di po ba attorney, agad dapat sabihan po yung embassy noong tao na kanila pong hawak. Well, tama po, Manong Ted. Yun din ang aking instruction to coordinate with our embassy officials. But unfortunately, ang sabi niya ay sirado because he arrived there Friday evening and then Saturday, Sunday, sarado yung embahada. But what he did is to closely coordinate with the police ng Prague, police authorities, and wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay yung police authorities sa Prague. So far po, sir, ano po ang hawak niyong impormasyon ngayon dito po sa sitwasyon ni Mr. Saldico? I was able to reach out po sa pinakamalapit at sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Ako, everything is okay. May chismis na lumalabas na kasama daw yung buong pamilya doon sa pag-cross border. When we say kasama yung buong pamilya ay siyempre kasama yung mga anak siguro. But I cannot confirm that. But the only information that I got which is verifiable sa isang kamag-anak ay sabi nila everything is okay. Meaning siguro hindi nakadetain. I don't know kung ano yung gusto sabihin nila noon kasi I want to inquire further kung nakadetain ba, what's the underlying circumstance. Ang sagot lang nila sa akin is everything is okay. So, Congressman, hindi na po talaga kayo nagtanong kung totoong na-detain si Saldico. And pwede po ba naming malaman kung sino po itong kaanak na inyo pong nakausap? Ay, on the condition po na wag i-mention yung kanyang pangalan kasi he wants to protect also his privacy. Nakakaawa naman po. Sige po. Nobody wants to. Oo. Pero, Yun lang po ang aking masasabi talaga. so, Congressman, But what really puzzles me, Manong Ted and DJ Chacha, is the assertion that Saldico is a holder of a Portuguese passport. Kasi tayo na, at kami rin dito sa Bicol region, tinatanong bakit daw bumoto sila sa isang Portuguese. Sabi ko, hindi yan puro kapanipaniwala.
And siguro I think we should press on those who are saying na si Kong Saldi ay Portuguese passport holder dahil nalilito rin ang aming mga kababayan dito sa Bicol region. Okay, so sa ngayon po, kayo mismo sir na kanyang kapartido ay walang informasyon sa katotohanan na siya ay may hawak na Portuguese passport? Oh, tama po. Namamangha rin ho kami dahil dalawang termino siya. Pangatlong termino niya na to. At talagang bawal na Manong Ted kung siya ay Portuguese passport holder because that is a ground for disqualification as member of the House of Representatives. And to assert that he's a passport holder of a foreign country ay namamangha rin ho kami. And until now, wala akong maisagot sa aming mga constituent. And sana ho matutukan natin ito because this is a very vital information as to his status. Kasi kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. On the other hand, kami na ho dito sa Bicol region, we want to really determine the truthfulness of that assertion dahil kami ho ay accountable din dito sa Bicol region. Na ang isang representative namin ay Siya Portuguese. kumbaga, kung totoo man yan ay dapat hindi sana nag-qualify. So whether there's a truth to it or pawang base lamang sa maling akala, sana malaman natin yung totoo. Ang sabi po kasi ng kalihim ng DILG kaya siya nahuli nagpakakampante. I think that's the word na ginamit. Alam mo, Manong Ted, atin naman in the ordinary human experience, pag ikaw ay nailalagay sa alanganin, siguro the most important document na makakapagsalba sa'yo ay hindi mo iiwanan or hindi mo makakalimutan. So I think that is contrary to human experience, Manong Ted. And the same way na yung kanyang sinasabi na, because there are some previous assertion na basta Manong Ted, dito na lang tayo sa Portuguese passport kasi I'm trying to reach out also to the Portuguese embassy to shed light to the truth of that assertion. Until now, walang maibigay ang Portuguese embassy sa ating bansa. Kayo mismo sa Portuguese Embassy in Manila, no? Yes po, because I think they are the nearest and the most convenient authority to give and to shed light to the truth of that. Until now, wala silang maibigay na pahayag. Okay. Yung pong everything is okay na sinasabi ng inyong nakausap na kapamilya po ni Ginoong Saldico, ang inyo hubang katanungan ay tungkol lamang sa kanya o meron pang ibang mga kapamilya si Saldico na kasama at allegedly ay baka hawak ngayon ng mga Czech authorities? Alam mo nung tinanong ko, Manong Ted, kung talagang naaresto, nakadetain, ano ang kanyang sitwasyon. Ang sagot lang sa akin, I mean, you know, may focus doon sa aking inquiry ay kay Salde ko. Ang sinagot sa akin ng kamag-anak ay everything is okay. Sige. So, Congressman, sa dulo, dun po sa pakikipag-usap ninyo sa kaanak, kayo mismo, hindi kayo naniniwala dito sa balitang ito na talagang nakadetain po siya sa ngayon? Kasi may pahayag din po na sinabi si DILG Secretary Remulla na posible daw na 1 o hanggang 3 linggo mapabalik ng bansa si Saldico. Hindi ko po, maniniwala lang po ako kung galing na mismo sa ating mga otoridad. And as I've said earlier, and this is based on official news report, that the Ministry of Justice of Czech Republic, sila mismo nagsasabi na kahit sila walang impormasyon at nag-aantay pa sila ng official report ng kanilang mga pulis relative to the arrest or detention of Saldico. So until now po, ayaw ko rin ho mag-venture into any speculation kasi may hirap po kasi siyempre ang taong bayan po ay kumbaga
naniniwala ka agad sa mga reports na baka hindi naman walang basihan. Oo. Congressman, nalito ko doon sa sinabi niyo. Sabi mo, maniniwala lang ako kapag sinabi na ng mga otoridad. Hindi ba ang nagbanggit na po nito si President Marcos Jr., maging si DILG Secretary Remulla? Parte naman po sila ng otoridad. DJ Satcha, at the one who has the primary jurisdiction when you speak of detention and arrest of a certain individual, and when you speak of a foreign country like Prague under Czech Republic, siguro simple lang po. Siguro Czech yung authorities. bansa na po, the Czech authority. So that's how simple it is po. Oo. Okay. Sa Czech authorities po, mag-aabang kayo. Sige. Malinaw. So, yung po bang abogado niya na si Attorney Roy Rondain, inyo rin nakausap? Kailan po ito? Opo. Halos Thursday night, Friday, Saturday, nagte-text kami. Until now, si Rui wala rin information whatsoever. Okay. Yung pong inyong Chief of Staff, nandun pa ba sa Prague ngayon o umalis na po? Umalis na po, kakabalik lang po kaninang madaling araw. Dumating na po dito sa Pilipinas. Kasi yung nangyari yon na 2 days na lang or 3 days na lang yung natitira sa kanyang bakasyon. At yung confirmed ticket niya ay kahapon, Sunday, pabalik dito sa Pilipinas. I think that was Sunday morning. So, sabi ko, if you can stand a little further, sabi niya mahal daw yung rebooking fee. At wala rin daw siya nakukuhang information. Kaya sabi niya babalik na lang daw siya sa Pilipinas. Okay. Kailan niyo po eksakto nakausap yung kapamilya po ni Ginoong Saldico? Yesterday po, Sunday morning. Okay. Sila ba ay nasa Czech Republic nung kinausap po ninyo itong kapamilya niya? Wala ho, nandito sa Pilipinas. Oo. Okay. But Okay. I surmise that they have a direct contact kasi sila naman po talaga ay very close relatives. Opo. And ang sabi lang nila is everything is okay. As to whether he was detained, his underlying condition, walang confirmation ng ganun. Ganun lang confirmation. yung kanilang sagot. Everything is okay. Ano po yung reaksyon sa sinasabi po ng palasyo that the palace awaits Saldi's truthful testimony? Ganun din po yung hangad ng bawat isang sa amin, sa Kongreso at sa sambayan ng Pilipino that we await sa Saldicos. Kung makakabalik man siya, syempre, dala-dala niya yung katotohanan sa pagbabalik Correct. niya dito sa Pilipinas. Okay, so kami po din ngayon ay nakaantabay nga dito po sa sinasabi na pagbabalik sa bansa ni Ginoong Saldico, and eventually magkaalaman na sa katotohanan ng kanyang mga kwento noon at magiging kwento ngayon. Congressman, salamat muli sa inyo pong panahon at muli kaming gagambala kapag po may update na po kayo, kung mamarapatin po ninyo dahil ang taong bayan, this issue ho ng inyo pong kapartido, itong sitwasyon na ito ay talagang so imbued with so much public interest. Salamat po, sir. Salamat, Manong Ted, DJ Chacha. Salamat po. Thank you very much. Tinatawan po ng Ako Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin. Yung sinasabi nga ng palasyo na sana nga daw po ay maghayag ng katotohanan itong si Ginoong Zaldico. Kasi ngayon ang katotohanan, palagay ko po ay depende kung nasaan ka banda. Kapag ba tunghayan mo yung mga unang pahayag ni Zaldico on video sa kanyang 2 parts ito na kanyang statement, kung saan po, kung babalikan natin dito, sinasabi niya, wala akong kinita. Diba? Yan din ang ating naging topic nung nakapanayam si Attorney Rui. Oo, dumaan lang siya. Dumaan lang sa kanyang siya pera. daw ginamit lang. Pass Parang through. ganun. Oo, Okay. pass through nga daw. Oo. Ang iba ayaw maniwala. Oo. Diba? At sinasabi, ikaw nga din yung mastermind dyan. Oo, Sa may mga insertions na yan, may ganun pong aligasyon. Pero dun po sa kanyang statement, ang tinuturo niyang mastermind ay si Pangulong Marcos. Doon sa insertion, kasama yung first cousin na si dating Speaker Martin Romualdez. Sila yun Oo. So, kapag tinanong mo yung nasa kabilang kampo, truth sa kanila yun. Totoo yun. Ang Yeah. sinasabi nung kabilang kampo, yung kalaban,
o kontra o hindi ho taga-suporta ng administrasyon. Yan. Pero kapag tinanong mo ang administrasyon, Fake news yun. oo, ang sinasabi nila, walang katotohanan yan. Hindi totoo yan. Kasi nga ang Pangulong Marcos ang nagsimula ng lahat ng ito. Doon sa mahiya naman kayo at eventually paglalantad sa mga ghost projects ng DPWH. Mahiya naman kayo. Paano naging siya ang promotor dito? Siya nga ang nag-expose nito. Tama. So ngayon, ang tanong dito, ano magiging kwento ni Saldico kung totoo na siya ay mapapabalik sa Pilipinas? Kasi kung pupuntahan natin again, yung post ni Pangulong Marcos, basahin mo nga, baby girl, nandyan sa ating tinatawag na group chat ba ang tawag diyan? Eto na, nakita Para ko lang na. natin, bago Yan, natin yan. tunghayan ito at pagbabalik At parang gumaganda ata itong si DJ Chacha ngayong mga panahon na ito. now sa laman ng kanya statement ni Saldico. Ito nga po'y ipinost ng ating Pangulong Marcos Jr. sa X at Facebook account niya. Sabi niya dito, nahuli na si Zaldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. Okay. Sige, kasi nga sabi ko, kung mismong ang Pangulong Marcos po ang maniniguro dito at gagawa ng kaparaanan para maibalik sa Pilipinas, sa amin pa sa mga waray-waray, darayawon ka upay. Ano yun sa Tagalog? Ano yun sa Tagalog? Kapuri-puri yan kasi, di ba, ngayon, abala tayo sa ayuda, abala tayo sa petrolyo, abala tayo sa napakaraming problema ng bayan, nakakaligtaan na itong isyong ito dahil nga sa impeachment kayo ni VP Sara, and then mag-uuwi ka ng isang tao na ikaw ang hinungusong mastermind. Alapakan doon tayo mga kababayan. Ayos yun. Ayos yun yung banat na yun. Itong si Pamo. Hindi ba para bagang nakakalimutan na nga yan, sir eh. Sir, medyo tapos ibabalik mo dito at ang ituturo, ikaw. Parang kang nagdala ng problema, para kang nag-uwi ng problema. Ang tanong, Manong Ted, ito tanong dyan eh. Siya pa kaya ang ituturo pagka inuwi siya dito? Well, kung ako ang tagapagsalita ng Pangulo, ang isasagot ko dyan ay dapat talagang pauuwiin niya ng Pangulo dahil mapatutunayan na sa pag-uwi niya ay walang katotohanan ang mga nasambit niya noon. Marami ko kasing naglalaro ngayon sa utak nitong si Marcos Jr. eh. Kumbaga, bago siya subegway, bago siya umiska po, ika nga dapat planchado na lahat. Yung papalit sa kanya, wala nang makikita. Anong gagawin? Dapat, etong si Zaldico, babalik ta rin niya lahat na sinabi niya. Diba? At isisisi lahat kay Chis Escudero. Kasi, base sa ating nakikita, magiging presidente si Vice President, si VP Sara sa 2028. Wala nang maraming wala nang maraming doon, Q&A doon, wala nang maraming cheboreche, sure ball na magiging presidente si VP Sara. Tapos ang usapan. Ngayon, kung magiging presidente si VP Sara, at itong si Zaldico hindi pa naareglo ng administrasyon na to, at kung makakauwi pa lang sa susunod na administrasyon at ihunguso pa rin niya itong si Marcos Jr., malaki yung magiging problema nila. Ngayon, habang hawak nila ang kapangyarihan, kung pwede nang ayusin itong isang problema na to para pagkatapos ng administrasyon, hindi na ganun karami ang pwedeng ibato sa nagdaang administrasyon. Sa tingin ho natin mga kababayan, talagang inaareglo na ni Marcos Jr. lahat ng pwedeng aregluhin. Sa gayong paraan, pagka umalis na siya sa Malacanang, kahit papaano, konti na lang ang kanyang magiging problema na ibabato sa kanya. Pero kahit anong gawin nitong si Marcos Jr., wala ho silang magagawa dito sa isa na to. Sa ayot sa gusto nila, merong pananagutan ng Malacanang, merong pananagutan ng pumirma ng budget, merong pananagutan yung mga di umanong tumanggap ng maleta galing sa mga maanumalyang flood control project. Hindi naman pwedeng sabihin na lahat yung mahigit 800 billion pesos napunta lahat yan kay Chis Escudero. Hindi ho kapanipaniwalain mga kababayan. Doon sa kanyang video. Yun nga, mga kapatid, kaya nga yun ang ating po dito. Nasa saang kang banda ng bakod, di ba? Ano ang truth sa'yo? Yeah. Hindi ba? Ano ang katotohanan sa'yo? So ngayon po, after nung kanyan, wala na pong naging dagdag pa ng mga video statement itong si Zaldico. At nagkaroon po ng patot sa dahan yung dalawang kampo. If you recall, tama?
So ngayon, eto ho yung bahagi ng kanyang huling video. Just to remind everyone, mga kapatid, ha? Eto po, at again, tinatanggi ito ng presidente mismo, tinatanggi ito ng Malacanang mismo, tinatanggi ito ng kampo ni Speaker Martin Romualdez. Mga kapatid, bahagi po ito nung kanyang inilabas na statement. Anong petsa baga ire, mga kapatid? Around November yan. Ito po yung bahagi ng kanyang unang statement. Sinundan po ng pangalawang statement. Wala tayo masyadong oras para po ipalabas ang lahat ng ito kasi mahaba-haba ito. May portion po lamang dito sa kanyang pagsasabi na siya umano ay walang kinita sa flood control